ito ay nagsimula sa pagpapakita ng mga karatig bayan na nakakonect sa waterway mula sa Kandara. At dahil sa natapos na ang project na ito, ay nakatanggap ulit ng panibagong title ang ating bida ang The Western-born boxer wearing G.O.A.T. Pero tulad ng dati dismayado ito sa pangalan ng title, ang title na ito ay may epekto na 100% dehydration resistance sa lahat ng may high heat regions. Pero ganun pa man ay sinabi ni Lloyd sa isip nito na, wala naman siyang plano na magpunta sa mga maiinit na lugar kaya nasabi nito na useless lang ang title na ito. Maya-maya ay lumapit si Termes kay Lloyd. At pagkatapos ay lumuhod ito, na tila ikinabigla naman ni Lloyd. Pero sinabi ni Termes na, walang paraan para malaman kung gaano karaming tao ang nailigtas ni Lloyd, dahil nasolusyonan nito ang tagtuyot na nararanasan sa Asfahan, napigilan din ito ang magaganap sana na digmaan at nagawa rin ito na mabigyan ng lugar na titirhan ng mga refugee. Kaya lahat ng tao ay makikitang nakaluhod habang nanunumpo ng katapatan para sa Fronteras Estate. Sinabi ni Lloyd na, di na nila kailangan na sumumpa ng katapatan basta maging masipag lang sila ay ayos na sa kanya. Pero sa isip ni Lloyd ay ginagawa niya lang ang mga bagay na yun para lang sa kanyang sariling interest. At dahil dito ay nakatanggap ulit si Lloyd ng approval rating mula kay Termes at nabigyan pa ito ng plus 50 RP. Kaya naman meron na itong 2032 RP. Kung saan mas makikitang natuwa pa si Lloyd sa RP na natanggap kesa sa sinabi ni Termes. At dito nga ay makikita na umalis na sila Termes papunta sa Fronteras Estate. Samantala sa Asfahan Capital, sinabi ni Samarkand kay Lloyd na gusto niya itong maging manugang. Pero humingi ng tawad si Lloyd kay Samarkand at sinabi na gusto nito ang babae na may payat na pangangatawan. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin o sadyang ayaw mo lang ako intindihin? Siguro nga alam mo na ngayon na si Scheherazade ay aking anak. Di ba siya maganda para sayo? Tanong ni Samarkand kay Lloyd. Sinabi ni Lloyd na, mas mahalaga ang nararamdaman ni Princess Scheherazade kesa sa nararamdaman niya na isang mababang nilalang, pagpapakumbaba ni Lloyd. Kaya bigla pumasok sa isip ni Samarkand ang mga sinabi ni Scheherazade sa kanya, na mas gusto pa nito mamatay kesa maging asawa ang mukhang patatas na si Lloyd. Kaya wala nang nagawa si Samarkand. At sinabi na lang nito na, dahil sa tinupad mo ang ipinangako mo sa akin. Oras naman para ako ang tumupad sa ipinangako ko sa iyo. Makikipagkita na ako sa delegation galing sa Magentano para makipag-usap. Nagpasalamat naman si Lloyd kay Samarkand. Habang paalis sila Lloyd ay nakatingin dito si Samarkand habang sinasabi na, ako si Samarkand at ako ang masusunod. Kung anuman ang gustuhin ko ay makukuha ko kahit sa papaanong paraan. Pero tila ramdam ni Lloyd ang plano ni Samarkand. At dito nga makikita na nagpupulong na ang magkabilang panig. Di makapaniwala si Count Ventura at sinabi sa isip nito na, nagawa ni Lloyd na mapapunta si Samarkand para sa pakikipagnegosasyon na kanilang gagawin. Kaya sinabi niya sa sarili na hindi niya sasayangin ang pagkakataon na ito para hindi rin masayang ang effort na ginawa ni Lloyd. Dito ay nagsalita si Samarkand at sinabi na humihingi ito ng tawad sa nagawang pagkakamali na naging dahilan ng pag-suffer ng Magentano Kingdom dahil sa Monster Domino. Makikitang gulat na gulat si Count Ventura dahil sa biglaan na paghingi nito ng tawad. Dagdag pa ni Samarkand na, babayaran niya lahat ng sinira ng Monster Domino at sisiguraduhin niya na hindi na ito mangyayari ulit. At kung sakali naman na mangyari ulit ang pag-atake ng Monster Domino ay dodoblihin pa niya ang ibabayad sa lahat ng masisira sa Magentano Kingdom. Dahil sa mga sinabi ni Samarkand, ay napapaisip si Count Ventura na hindi ito maganda dahil sigurado siya na may hihingin din itong kapalit. At dito ay sinabi ni Count Ventura na sila ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihang pinapakita ni Samarkand ay sinabi na ipaparating niya ang mensahe na ito sa Reyna. Pero di pa natatapos magsalita si Count Ventura ay nagsalita si Samarkand at sinabi na ang gusto niyang kapalit ay si Lloyd, ibigay nila si Lloyd sa kanya at iwan dito sa Asfahan. Dito ay sinabi ni Count Ventura kay Lloyd na gusto ni Samarkand na maiwan si Lloyd dito. Kaya tinanong ni Lloyd si Count Ventura kung ano ang isinagot nito. At dito ay tila nahihiya si Count Ventura at sinabi nito na, siya ay pumayag na maiwan si Lloyd dito. Kaya naman makikita na parang iiyak ang pangit nating bida.
Kaya biglang natarante si Count Ventura at sinabi nito na maraming kapalit ang matatanggap ng kanilang kingdom at sinabi na kahit saan naman mapunta si Lloyd ay magiging maganda pa rin naman ang buhay nito dahil sobrang talented ito. Pero si Lloyd ay nakangiti na sinabi na, ayos lang. Maganda ang ginawa mo Count Ventura. Kaya napatigil si Count Ventura at tila naguguluhan sa sinabi ni Lloyd. Sabay labas ng malademonyong mukha ng ating bida habang sinasabi na tamang-tama ang ginawa ni Count Ventura. Samantala si Samarkand naman ay nag-iisip na ng ipapagawa kay Lloyd, ano kaya ang una kong ipapagawa sa kanya? Mga daan at pagpapalawak ng waterway, sanitation facility ba? O palawakin ko muna ang palasyo? Pero habang nagmumuni-muni si Samarkand ay dumating naman ang tauhan nito. Kaya napatanong si Samarkand kung bakit ito lang ang dumating dahil iniutos pala ng sultan na isama si Lloyd sa palasyo. Pero sinabi ng tauhan nito na, sinabi ni Lloyd sa kanya na pupunta ito sa syudad para puksain ang mga sandworm. Makikita na pinagpawisan ang sultan at tila nagulat sa narinig. At pagkatapos ay ipinakita ang sobrang laking sandstorm na kung tawagin ay desert predator. Pero joke lang pala, dahil sobrang liit lang pala nito at makikita na nasa harap ito ni Lloyd. At dito ay makikita na gamit ang pala ng ating bida ay gumamit ito ng mana blast. Na nagresulta sa malakas na pagsabog. Ginamit din ito si Pudong para atakihin ang sandworm. At pagkatapos ay inutusan si Javier na tapusin na ang buhay ng sandworm kung saan nagpakawala si Javier ng napakalaking aura sword. Pagkatapos ng mga atake na ginawa nila ay sinabi ni Lloyd na, aba napakatibay mo namang bulate ka, etong sayo. At pinagtatadtad ni Lloyd ng atake ang kawawang bulate. Makikita na pinapanood ito ni Samarkand habang walang awan na pinapaslang ni Lloyd ang walang laban na bulate. Makikita na dismayado ang sultan at tila naiisip na si Raulo talaga si Lloyd. Pagkakita ni Lloyd sa sultan ay ngumiti pa ito na parang sinasabi na, ayos ba tayo dyan? Haha, kaya sinabi na lang ni sultan na, sabihin kay Count Ventura na isama na lang din nila ang baliw na si Lloyd. Samantala isang gabi, ay iniisip pa rin ni Samarkand ang mga maaaring magawa ni Lloyd para sa kanilang bayan, pero naisip niya na tama pa rin ang desisyon niya na hayaan na lang ito na bumalik sa Magentano. Pero hindi na nito maaaring bawiin ang mga nasabi nito sa kasunduan nila ni Count Ventura. Pinuproblema din ni Samarkand kung paano niya mababayaran ang mga bill na galing sa Padas Shore. At napapatanong din ito kung bakit napakamahal ng construction ni Lloyd. Hanggang sa mapagtanto nito na nabudol siya ni Lloyd kaya tila humiwalay ang kaluluwa nito. Pagkatapos ay biglang pumasok ang tauhan nito at sinabi na mayroon silang problema. Ano yun? Tanong ni Samarkand. Sinabi ng tauhan nito na ang Padas Shore ay dala-dala pa rin ni Lloyd. Di na nakapagsalita si Samarkand. Nang may biglang pumasok ulit na tauhan at sinabi na may emergency itong ibabalita. Ano yun? Tanong ulit ni Samarkand. Sinabi ng tauhan nito na, si Scheherazade ay lumayas at nag-iwan ng note na marami itong gusto matutunan kay Lloyd at sinabi na wag na nila itong hanapin. Kaya naman bigla na lang napayuko si Samarkand. Sabay iyak malala dahil sa galit na naisahan siya ni Lloyd. Kinabukasan, isang magandang araw sa Fronteras Estate, kung saan imbes na tilaok ng manok ang gigising sa mga tao ay sigaw ni Bibeong ang maririnig. Kakaiba pero maganda pa rin ito. Sabi ni Count Arcos, makikita naman na masayang iniabot ni Emily ang sulat kay Count Arcos na mula sa anak na si Julian. Kung saan ibinalita nito na siya ay natapos na isa sa may pinakamataas na ranking sa kanilang academy at dahil doon ay makakapagtrabaho ito sa Kapitolyo pero sinabi na uuwi muna ito at mananatili bago magsimula sa kanyang tungkulin. Kaya makikita na maluha-luha sa saya ang mag-asawa. Maya-maya ay pumasok si Bayern at ibinalita naman ang mga shipment na dumating galing Asfahan. Paglabas ay nakita nila ang sandamakmak na treasure chest. Habang tinitingnan ng nanay ni Lloyd ang mga alahas ay manghang-mangha ito dahil sa bibihira ang mga ito. Makikitang masayang-masaya ito, pero nagmalaloy din ito at sinabi na pwede nila ibenta ang mga alahas na ito sa mahal na halaga. Nakangiti naman na sinabi ni Count Arcos na, oo ibenta natin yan sa mahal na halaga, pero nasabi sa isip ni Baron na medyo kakaiba na rin pati ang kanyang asawa, pero kahit ganun siya ay masaya pa rin.
Masayang naglakad-lakad ang mag-asawa at lahat ng madaanan nila ay bumabati sa kanila, mga normal na villagers, at maging ang mga maskulados na mga ogre. Nang magkatagpo na naman ang dalawang magkaaway na si Michael at ang soldier na si Greg. Nagbanggaan ng balikat ang dalawa, kaya tila biglang nangamba ang mag-asawa, nang biglang tinulak ni Greg si Michael, kaya mas lalo pang natakot ang mag-asawa at tila hindi alam ang gagawin. Tapos ay nagdikit ang mga mukha ng dalawa na nagpapakita na walang gusto magpatalo sa kanila. Nang biglang kumilos ng mabilis ang ogre, kaya tila napaiwas si Greg. Nag-headspin lang pala ang ogre. At pagkatapos ay hinamon nito si Greg. Kaya naman boom, breakdance battle ang kinalabasan. At nagpalitan ang dalawang grupo ng malulupit na dance move. Kaya ang takot ng mag-asawa ay napalitan ng ano ba? Di ko mapaliwanag haha. At pagkatapos ay nagpatuloy na ang mag-asawa sa paglalakad. Sinabi ni Count Arcos na medyo kakaiba talaga. Pero mababait ang mga tao at ang mga ogre na nandito. Makikita na sobrang nagpapasalamat si Count Arcos dahil payapa ang kanilang bayan. Kahit pa sabihin na maraming kakaiba dito, ay ayos lang. Kahit patuloy pa na dumami ang mga kakaibang nilalang basta nasa maayos lang ang bayan nila. Ay walang nang masasaya pa higit sa kanya, sabi ni Count Arcos. At dito ay dumating na si Lloyd. Kaya nasabi ni Count Arcos na ang pinakakakaiba talaga sa lahat ay ang anak nilang si Lloyd. Maluha-luha na kinumusta ni Count Arcos ang anak at tinanong kung bakit wala itong damit. Masaya naman na sumagot si Lloyd na marami naman siyang damit sa bahay nila. Samantala sa Magentano Palace, ay makikita na nagre-report si Count Ventura sa Reyna tungkol sa mga nangyari sa asfahan. Sinabi rin nito na si Samarkan ay sumang-ayon sa kanilang mga kasunduan maging ang pag-sign sa agreement ay ginawa nito. Tinanong naman ng Reyna kung si Count Ventura ba ang nagawang makipagnegosasyon sa Sultan, pautal naman na sinabi ni Count Ventura na, oo ako po mahal na Reyna. Pero halata sa pagmumukha nito na nagsisinungaling lang ito. Pero duda ang Reyna kaya tinanong niya ito kung si Lloyd ba ang nagsabi sa kanya na ganito ang sabihin, kaya di naman makasagot si Count Ventura. Ano sa palagay mo ang kailangan ng mga tao para magkaroon ng komportable na pamumuhay, tanong ng Reyna. Sinabi naman ni Count Ventura na, kailangan ng isang makapangyarihan tao at balance na diplomacy. Pero sinabi ng Reyna na ang kailangan lang nila ay isang tao na may kakayahan na magpagal para sa kanila, isang tao na kayang magtrabaho ng sagad sa buto. Kaya nasabi na lang ni Count Ventura na, pasensya ka na Master Lloyd. Pero i-consider mo na patay ang sarili mo mula ngayon. Dito ay sinabi sa isip ng Reyna na, kahit nagkasundo na ang dalawang bansa, ang Asfahan at Magentano ay matagal na naging magkalaban, kaya kakailanganin pa nila ng mahabang panahon para magkaroon ng tiwala sa isa't isa. Samantala dito ay makikita si Scheherazade na di makapaniwala sa mga nakikita sa Fronteras Estate. At sinabi na ito pala ang klase ng lugar kung saan nakatira si Lloyd. At nanggigil ito habang sinasabi na, kukunin ko iyon sa kanya. Dito habang naggagardening si Count Arcos ay nilapitan ito ni Scheherazade. Tinanong ni Count Arcos kung sino ito. Nagpakilala naman ng maayos si Scheherazade. Kaya tila nagulat si Count Arcos at tinanong kung bakit ito napunta sa kanilang bayan. Sinabi naman ni Scheherazade na kailangan niya makipagkita kay Lloyd. Tinanong ulit ito ni Count Arcos kung bakit niya kailangan makipagkita kay Lloyd, inutusan ba ito ng kanyang ama. Pero napayuko si Scheherazade at sinabi na kailangan niya si Lloyd para makatulog sa gabi. Kaya biglang nagulat si Count Arcos, at sinabi sa isip nito na, ito na ang pinaka-hindi kapani-paniwalang pangyayari na nagawa ni Lloyd. Samantala dito ay makikita si Lloyd na natutulog. Pero pagdilat nito ay nagtataka siya kung bakit parang nasa ibang dimensyon ito. Bakit napakadilim? Anong klaseng lugar ba ito? Nang biglang lumiwanag kaya napatingin agad si Lloyd dito. Pagtingin niya ay nakita niya ang apoy na dahan-dahan na nagiging tila hugis ng isang tao. At nagsalita ito na, ikinagagalak na makita kita Lloyd Frontera. Ay hindi, Suho Kim pala, sabi nito habang nakatingin sa ating bida. Kaya napalunok laway si Lloyd at sinabi sa isip na, tama. Ito ay panaginip, isang panaginip lang. Pero bakit pakiramdam ko parang totoo ito?
Tinanong ni Lloyd kung sino ang nagsasalitang ito. Sumagot naman ang tao na nasa loob ng apoy at sinabi na siya ang hari ng impyerno na si Helcaros. Kaya sinabi ni Lloyd na, hindi niya inaasahan na makakausap niya ito. Pero sa isip ni Lloyd na dahil sa pang-aasar ng messenger sa kanya ay napanaginipan niya tuloy ang hari ng impyerno. Pero dito ay tumatawa lang si Helcaros at sinabi kay Lloyd na, ang itsura ni Lloyd ay puno ng confidence. Akala mo ba nananaginip ka lang, sabi nito? Pero sinabi ni Lloyd na, wala siyang pakialam kung panaginip ito o hindi, dahil hindi niya naman iniisip na nandito si Helcaros para saktan siya. Kaya wala siyang dapat na ikatakot. Sinabi ni Helcaros na nagugustuhan niya si Lloyd dahil sa palagay nito ay bagay na bagay si Lloyd para sa impyerno. Isa ba yang compliment? Pero ang pangarap ko lang ay mabuhay ng tahimik sa middle-class life na maraming pera, sabi ni Lloyd. Dito ay tinanong ni Helcaros si Lloyd kung gusto na nito na sumama sa kanya sa impyerno. Kung saan dito ay makikita natin na may mga ugat na pumupulupot sa ating bida. Nang magsalita ang messenger at sinabi na wag nila masyadong takutin si Lloyd. Kaya napasabi si Helcaros sa messenger na bakit ka nangingialam. Sumagot naman ito na maraming pa silang magagawa at gustong makita. Kaya sinabi ni Helcaros na sige. Maglaro tayo ayon sa rules na napagkasunduan natin, sabay dahan-dahan na umalis at tuluyan na naglaho. At dito ay makikita na pawisan na nagising si Lloyd at tila natatakot ito. Nasabi nito na mainit ang kanyang mukha, kaya hindi iyon panaginip, pero nagtataka ito sa mga naging usapan, kung sino ang huling nagsalita. At yung humadlang sa ginagawa ni Helcaros, at kung ano yung rules na pinag-uusapan ng dalawa. Pero maya-maya ay kumatok sa kwarto nito si Javier. Tinanong ni Javier kung bakit ito pawisan. Pero sinabi lang ni Lloyd na mainit lang daw ang panahon. Saka tinanong si Javier kung ano ang sasabihin nito. Sinabi ni Javier na meron itong bisita na galing pa sa malayong lugar at nais siya nito na makausap. Tila napaisip si Lloyd, pero mukhang alam na nito kung sino ang tinutukoy ni Javier, halata naman sa pagmumukha ng ating bida. Pero dito ay sinabi pa rin ni Javier kung hindi ba itatanong ni Lloyd kung sino ang tao na naghahanap sa kanya, pero sinabi niya na hindi na kailangan. Sinabi ni Lloyd na si Scheherazade ang tao na iyon. Kaya sinabi ni Javier kung inaasahan niya ba talaga ang pagdating nito. Sinabi ni Lloyd na, syempre, walang ibang dahilan kung bakit siya pumunta dito. At nakangisi na sinabi na dahil iyon sa kanyang lullaby dahil ito ang tanging gamot para sa masarap na pagtulog. At dito nga ay sinabi ni Scheherazade na ang lullaby lang ni Lloyd ang kailangan niya, kaya siya nandito. Pero sinabi ni Lloyd na hindi ito libre. Sinabi naman ni Scheherazade na magbabayad ito, pero sinabi ni Lloyd na marami na siyang pera. Kaya tila inis na nakatingin ito kay Lloyd. Nang biglang naglabas si Lloyd ng kontrata. Sinabi ni Lloyd na pirmahan niya lang ang kontratang ito at ibibigay ni Lloyd ang gusto ni Scheherazade. Makikita naman si Javier na may masamang kutob habang nakatingin sa kontratang iyon. Habang binabasa ni Scheherazade ang kontrata ay makikitang galit na galit ito. Dahil nakasaad sa kontrata na 5 taon ay kailangan nito magtrabaho sa Frontiers Estate. Pero ang record ng lullaby na hinihingi nito ay ibibigay pa lamang kapag natapos na ang 5 taon na pagtatrabaho nito. Sinabi ni Scheherazade na hindi katanggap-tanggap ang kontratang ito. Kaya sinabi ni Lloyd na kung ayaw niya ay maaari na itong umalis at wag na siyang abalahin pa. Makikitang galit na si Scheherazade habang si Lloyd naman ay di na iniintindi ang sinasabi ng dalaga. At dahil doon nakatikim na naman ang humahagupit na kamao ang mukhang patatas ng ating bida. At pagkatapos ay sabay alis naman ni Scheherazade. Paglabas sa palasyo ay makikita na di pa rin nawawala ang galit nito kay Lloyd. Pero bigla itong napahinto at sinabi sa sarili na kung mananatili siya dito ay magiging maganda kaya para sa kanya. Dahil dito ay maaari siyang maging isang ganap na swordmaster, na kung saan magiging proud si Samarkand sa kanya. Pero tila naliligaw ito, pero nagpatuloy pa rin siya sa paglakad. Habang naglalakad ay may napansin siya na nakapagpalaki sa mga mata nito. Kung saan dito ay makikitang nakaupo si Julian. At hanggang dito na lang muna tayo mga idol. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.